Yan mga kauper, may tanggap uli tayo na purple microwave. Yan. So yan, bubuksan na natin. So matagal na pala yan na stock. So yan, ang dumi-dumi niya na. So siyempre lilinisan natin yan mamaya. Tingnan muna natin kung okay pa naman yung mga parts niya kasi sabi ni sir, ano na yan eh, stock na. Okay. So check na natin yan. Tanggalin natin yung diode na naka dikit sa ground niya, sa body. Yan. Check natin yan. Yung dalawang diode. Dalawa kasi ang diode yan eh. Yung isa naka-connect sa dalawang terminal ng capacitor. Yan. So kukunin na natin yung mahiwagang bulang kristal. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yan. Check na natin. Unahin muna natin yung diode. Set muna natin sa X10K. Yan. So, check natin yung isang diode. Tapos yung isa naman, parang check natin yan. Parang may leak na yung isang diode yung naka-connect sa dalawang paa ng capacitor. Kasi yung isa dyan, from capacitor to body niya. Yan sa ground. So, ang may sira dyan yung naka-connect sa dalawang terminal ng capacitor. Yun may leak dyan. Yung capacitor na yan, okay pa yan. Wala namang problema dyan. So maraming salamat po pala kay Cesar Enriquez ng Pangal, Tabaco City. Salamat sir sa pagkakatiwala ng iyong unit po sir. So yan, tinanggal na natin yung diode. Yan yung dalawa siya. Yung isa naka connect sa ground niya. Yung isa nakakunik sa dalawang terminal ng capacitor. So yan, meron tayo dyan ng pamalit na bago. So yan, tanggalin naman natin yung magnetron nya. Tingnan natin kung may lamat na sa loob or may medyo kalawang na. Kasi sabi ni sir, ano na yan eh, matagal nang stock. So di na nila ginagamit, kaya tinuntak tayo na kung kaya pa bang ayusin yan na tagal ng stock. So sabi ko kasi tingnan natin kung kaya pa. Kilala kong kaliskis mo, oy. Yan, at kaya tanggal pala natin dyan yung nakakunik sa mika niya kasi may lock yung mika niyang isa eh, yung may butas. So yung mikang yan, isa pa yan, may yan o. Yan yung lock sa mika, may bilog kasi yan o. Yun na punit na. Pero yung mikang yan, may sira na rin yan o, may parang may itim na. So ibig sabihin yan, may pumuputok-putok na kaunti na yan kapag ganyan ang mga tsura ng mika. So mayroon tayong pamalit dyan o. So ang pamalit natin dyan is buo. Yung buo, hindi katulad na yari na. So i-layout uli natin yan kung gaano siya kalaki, tapos kung saan yung may butas. So yun yan, dali lang naman gayahin yan. So i-layout natin yan, tapos depende sa inyong mga pauper kung i-cutting nyo or sa akin ginagawa ko, ginugupit ko lang yan. So ayan, bubutasan natin yung mika. Okay. Doon sa tamang nilalagyan niya, dapat sakto yan para hindi siya maalog. Dapat saktong-sakto lang talaga siya. So siyempre kailangan natin na gayahin talaga kung anong yung laki niya. Nice. Kasi pag linakihan natin, hindi yan makakapasok. Talagang dapat sakto lang para lapat na lapat talaga. So yan, antayan lang natin hanggang sa magawa. So yan,
Yun. O, di ba? Saktong-sakto. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Yan yung butas niya, yun. No? Yun din yan. No? Yan. So, yan. Check natin yung magnetron na kung may leak din o yan. Sa baba na yan, siyempre may reading talaga yan. Dapat, pag tinest natin dyan sa body niya, dapat walang reading, kasi kapag may reading yan, malamang sira ang magnetron na yan. So yan, na base sa aking bulang kristal, okay naman yung yung magnetron. So yan, i-testing na natin para malaman na natin kung okay na nga, kung yun lang talaga yung dahilan, yung mica at saka diode. So may tubig na yan sa loob. Testing na natin kung uminit nga ba. Yun. Na pinandar na natin. So maraming salamat po. Don't forget po na mag-like, follow and share sa aking Facebook page at YouTube channel. Salamat po mga ka-oper. Yan o, yan yung sira niya, diode tsaka mica. Yun lang ang naging issue niya. Yun na yun, yung diode na yun, may leak yun. Ibig sabihin nun, hindi pa rin siya umiinit. Tapos yung mica, kapag siguro tagal-tagalan, mapumuputok-putok ng kaunti yan kasi may may sunog na. So ang sira niyan palang diode is yung HB6x2 P1 or PL. Basta yan ang ibang klase yan kaysa sa mga CL01 or CL04. Magkaiba sila. Dapat walang reading yung kabilaan. So yan, malapit na siyang matapos. Pagka tingnan natin kung muusok naman yung nilagay natin na baso. Pag umusok yun, ibig sabihin okay na yung unit. Salamat po uli kay Cesar Enriquez ng Panal, Tabaco City. So antay natin matapos. So yan, okay na. Tapos na, buksan na natin. Yan, o di ba? Umusok na siya. Di ibig sabihin okay na yan. So yan na po sir. Okay na po ang unit. Maraming salamat sa mga nanonood. Be blessed. Shalom.